Kabanata 1271. Thanks, sagot ni Dr. Felch na may buntong hininga. By the way, tungkol sa pamilya mo, sana ay hindi mo isipin na nakialam ako, gusto ko lang magbigay ng opinyon tungkol dito. Tumingin siya kay Charlotte nang may pagsusuri bago nagpatuloy. Alam kong isa lang akong tagalabas at maaaring hindi ko alam ang nangyayari, pero ang sinabi ng yumaong ama mo ay palaging nakabaon sa akin. Ang dahilan kung bakit siya nagsikap ng husto sa kanyang trabaho ay wala sa kapangyarihan o kayamanan. Ang tanging gusto niya ay para ang kanyang asawa at mga anak ay magkaroon ng payapa at walang alalahaning buhay. Ang pamilya ang mahalaga sa huli. Nagtagpo ang masalimuot na tingin ni Charlotte sa mata ng matanda. Alam ko. Sigurado akong alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo, sabi ni Dr. Felch habang tinatapik ang kanyang kamay sa kanya bago lumingon kay Sam. Dalhin mo si Ginoong Knock. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Agad na lumabas ang katulong upang kunin si Zachary. Bakit hindi mo muna ipaayos ang kamay mo? Tanong ni Dr. Felch kay Charlotte bago bumalik sa kanya. Maaari mo rin bang gawin para sa akin ang sabaw na gulay at baka? Miss ko na ang luto mo. Siyempre, sige, uumpisahan ko na. Maaga pang lumabas sina Hailey at Charlotte sa kwarto. Inayos ni Charlotte ang kanyang paso at nagsimulang magluto ng sabaw kasama si Hailey. Samantala, pumasok si Zachary sa kwarto ni Dr. Felch kasama si Ben. Nang makita niya ang may sakit na matanda na nakahiga sa kama, may naramdaman siyang pagkatalo sa puso. Dati siyang isang dakilang doktor, ngunit ngayon nakaratay na lamang sa kama. Ipinapakita nito na kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay walang halaga sa harap ng kamatayan. Ngunit sino ako para magsalita? Isa rin akong may sakit. Nandyan ka na, sabi ni Dr. Felch nang makita si Zachary. Agad na pumunta si Sam upang ilagay ang unan sa likod ni Dr. Felch. Hi, Dr. Felch, bati ni Zachary nang makalapit. Matagal ko nang gustong makita ka, sabi ng doktor, na tinitingnan si Zachary mula ulo hanggang paa. Lumapit ka. Nag-aatubili si Zachary. Tumingin si Ben sa pinto sandali bago ito isinara. Huwag kang mag-alala. Pinapagawa ko na sa kanya ang sabaw. Nandyan si Hailey, kaya hindi siya agad makakabalik. Nagulat si Zachary na alam pala ng matanda ang iniisip niya. Umupo ka, sinala ni Dr. Felch, at itinuturo ang bakanteng pwesto sa tabi niya. Umiupo si Zachary ayon sa utos habang binuksan ni Sam ang lahat ng ilaw sa kwarto para malinaw na makita ng doktor ang bisita. Matapos suriin ng mabuti ang binata, umiling si Dr. Felch at bumantong hininga, sana ay mali ako sa hula ko. Ano ang ibig mong sabihin, Dr. Felch? May pag-asa pa ba siyang gumaling? Tanong ni Ben na may kaba. Dapat sana'y ginawa ko ang mas masusing pagsusuri noon at nag-opera sa'yo. Matagal na ang nakalipas at ngayon, hindi na maganda ang kalagayan, sabi ni Dr. Felch ng seryoso, nagpagamot ka baka makailan. Ano ang sinabi ng doktor mo? Paliitin lamang nila ang sintomas at pinapaliban ang pagsisimula ng sakit. Walang lunas talaga, sagot ni Zachary ng kalmado. May pag-asa pa kahit huli na, sabi ni Dr. Felch, na nagiging seryoso ang mukha niya. Gusto ko talagang tumulong pero pakiramdam ko, kaunti na lang ang natitirang oras ko. Ayos lang, nasa kapalaran na ngayon, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Seryoso ka ba? Pahayag ni Dr. Felch na may paninisi. Bata ka pa at sumusuko ka na. Ano ang mangyayari sa mga bata kapag wala ka na? Mainit sa puso ni Zachary ang kanyang sinabi. Wala pang nagsaway sa kanya mula nang pumanaw ang ama niya. Umiling si Dr. Felch kay Zachary bago lumingon kay Ben. Kunin mo ang lahat ng record ng kanyang paggamot. Gusto kong suriin. Baka may makita pa akong pinakamahusay na paraan bago ako tuluyang mawala. Sige, tumango si Ben bago lumabas para tumawag. Talaga bang kailangan iyon? Tanong ni Zachary, nahihirapan ka na at may sakit ka. Ayoko nang magdagdag ng pasanin sa iyo. Sapat na, sabi ni Dr. Felch nang may higpit, sino ka sa tingin mo? Hindi ako nag-aalala tungkol sa iyo. Nag-aalala ako sa mga bata. Pasensya na, hindi na sinabi pa ni Zachary ang iba. Nagpapasalamat siya na nagbibigay ng panahon si Dr. Felch para gamutin siya. Ngunit huwag mong masyadong asahan.
Kaunti na lang ang natitirang oras ko. Maaaring wala na ako bago pa man ako makaisip ng paraan para gamutin ka. Ha, sandali lang, kanina hinihikayat mo ako, ngayon sinasabi mo na limitahan ko ang aking inaasahan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Biro ni Zachary. Hindi ko sinabing magsalita ka, sabi ni Dr. Felch habang bahagyang tinulak ang balikat niya at ngumiti. Tahimik na tumingin si Zachary sa matalinong matandang puno ng kabutihang loob. Naiinis siya sa kalagayan nito, pero hindi niya alam kung paano aliwin. Matutulog muna ako, tulungan mo siya sa kusina. Mas mabuti pang ipanalangin mo na magising pa ako, kung hindi ka nagagaling, biro ni Dr. Felch. Akala ko gusto mo munang tikman ang luto niya bago ka mawala. Sabi ni Zachary. Magaling iyon, sabi ni Dr. Felch na tumatawa. Tinulungan ni Sam ang matanda na humiga at tinakpan ng kumot. Paglabas ni Zachary sa kwarto, hindi siya pumasok sa kusina. Sa halip, pumunta siya sa bakuran para manigarilyo. Ipinadala ni Bruce ang mga dokumento. Darating siya ngayong gabi, ulat ni Ben nang bumalik. Ayos lang, hindi ko kailangan agad, hindi ko inaasahan ang anuman. Mahina na si Dr. Felch. Hindi rin siya makakita ng maayos. Mas mabuting hayaan natin siyang magpahinga. Ngunit hindi ito ang oras para sumuko, Mr. Noct. Pabangis na wika ni Ben. Tama ang sinabi ni Dr. Felch. Dapat mong isipin ang mga bata. Huwag kang mag-alala, sagot ni Zachary habang tumitingin sa kusina. Hindi na nagbigay ng karagdagang salita si Ben, pero sa puso niya, naniniwala siya na makakahanap si Dr. Felch ng paraan. Zachary, sigaw ni Charlotte mula sa kusina, suot ang apron na may print ng bulaklak at may hawak na carrot. Gusto ni Dr. Felch na makita ang mga bata. Pwede mo bang utusan si Marino na dalhin sila? Bukas na lang, sabi ni Zachary habang itinatapon ang sigarilyo. Mahaba ang biyahe nila mula Yaleview. Magiging pagod sila. Tama, sige, bukas na. Tumango si Charlotte. Maganda kang tingnan sa apron, papuri ni Zachary. Sa isang iglap, nag-roll ay si Charlotte at bumalik sa loob. Lumapat si Zachary sa kotse, tinitingnan siya mula sa labas ng bintana. Naisip niya kung paano sana nagbago ang relasyon nila kung hindi siya ipinanganak sa pamilyang Noct at siya naman sa pamilyang Lindbergh. Pinupunasan ni Charlotte ang pawis sa noo nang mapansin niya si Zachary na nakatingin sa kanya. Nakakailang sandali para sa kanya, parang sila lang ang magkasintahan na may simpleng buhay. Siya ang nagluluto at siya ang humahanga. Ring, ring. Tumunog ang telepono ni Zachary, at bumalik ang lahat sa realidad. Kinuha niya ang telepono at lumakad palayo. Yes, sagot niya. Darating ako sa sandaling ito. Tinapos ni Zachary ang tawag at tumawag kay Ben, pupunta tayo sa kumpanya. Sabihan mo si Bruce na pumunta kasama ang kanyang tauhan at ihatid sina Charlotte at Lupin pagkatapos nilang matapos dito. Hindi ba natin hihintayin dito? Nag-aalala si Ben. Hindi mo ba bibigyan ng sapat na panahon si Dr. Felch para gamutin ang sakit niya? Sinabi kong pupunta tayo sa kumpanya, muling sabi ni Zachary habang nakatingin sa kusina. Maswerte na abala sina Charlotte at Lupin sa pagluluto at hindi nila narinig ang pag-uusap. Isa pang salita at tatanggalin kita sa trabaho, galit na wika ni Zachary. Tahimik na tumingin si Ben. Nagmasid si Zachary kay Ben ng malamig at sumakay sa kotse. Dahil wala nang magagawa upang kumbensihin si Zachary na manatili, napilitan si Ben na ipaalam kay Sam at Hailey ang kanilang pag-alis. Pagkatapos noon, dumaan siya sa kusina upang ipaalam kay Charlotte na aalis sila. Miss Lindbergh, may nangyari sa kumpanya kaya muna kaming aalis. Darating si Bruce sandali para sunduin kayo. Sige, huwag kayong mag-alala tungkol sa amin, sabi ni Charlotte habang mabilis na tiningnan si Zachary na nakaupo na sa kotse. Sige, alis na muna kami. Kita-kits. Nang makita si Ben na aalis na, hinabol siya ni Lupin at hinila. Saan kayo pupunta? Para bang makipagkita kayo sa babae? Tanong niya. Hindi sa tingin ko. Siguro tungkol lang sa trabaho, sagot ni Ben ng tapat. Sa totoo lang, wala siyang ideya sa nangyayari. Siguro, tanong ni Lupin. Sugal kung pupunta siya sa babae. Namula ang mga mata ni Ben sa kanyang kawalan ng ideya.
Tanga rin pala ako para akalain na magbabago ang Leopardo, sabi ni Lupin na may galit. Akala ko talaga gusto niyang ayusin ang relasyon niya kay Miss Lindbergh, pero tila isang tawag lang mula sa babae ay sapat na para magbago siya. Wala nang masabi si Ben. Talaga, hindi mo alam ang nangyayari. Bakit ka galit? Napagtanto niya na kahit rational at kalmado si Lupin sa pangkaraniwan, kapareho ng kay Morgan ang kanyang temper kapag galit. Bahala ka, sigaw ni Lupin habang sinipa siya at umalis. Aray, pinisil ni Ben ang tuhod niya na nagmumura sa ungol. Bumalik si Ben sa kotse, pilit na lumalakad. Tiningnan niya si Lupin mula sa rearview mirror habang umaalis. Ang babaeng ito ay hindi biro. Masakit ba? Tanong ni Zachary ng sarkastiko. Pinagalitan lang ako ng walang dahilan. Pinalo pa niya ako. Napaka-irresponsible niya. Dapat ka pang masaya na nakikipagbiruan pa siya sa iyo. Ibig sabihin may espesyal na lugar ka sa puso niya, sabi ni Zachary ng tahimik. Hindi ka na niya pakikialaman kapag wala ka ng halaga. Talaga? Tanong ni Ben na may ngiti. Ibig bang sabihin espesyal ako sa kanya? Oo, palaging tinitingnan ka niya. Ha, ngumiti si Ben na parang bata sa natuklasang iyon. Nakakainggit kayo, sabi ni Zachary, ito ang pinakamagandang bahagi ng relasyon. Pero 6 na buwan na. Hindi pa rin kami sumusulong, reklamo ni Ben nang may pagkadismaya. Hindi siya tulad ni Morgan. Napaka-expressive ni Morgan pagdating sa relasyon. Masaya si Ben na pinag-uusapan ang relasyon ng iba. Alam mo ba, hindi pa umuwi si Marino kahapon. Nagseselos ka ba? Biro ni Zachary. Pwede ka ring mag-day off. Well, biglang namula ang mukha ni Ben. Hindi pwede. Hindi madaling babae si Lupin. Walang silbi. Nagpa siya si Zachary na tigilan ang usapan at kinuha ang kanyang telepono. Nagkunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang dokumento na ipinadala ni Lucy. Sa lugar ni Dr. Felch, nagpa siya si Charlotte na uminom ng tsaa sa bakuran matapos iwan ang mga sangkap sa palayok. Nag-e-enjoy siya sa mainit na sikat ng araw nang makita ang mga bakas ng gulong sa bakuran. Bumagsak ang kanyang puso na iniisip si Zachary at Nancy. Ganoon na lang ba ang kanyang kasab-ikan na makita siya? Hindi niya matiis na maghintay hanggang gabi. Miss Lindbergh, bakit hindi tayo pumunta sa syudad ngayong gabi? Suhestyon ni Lupin. Sigurado akong gusto ni Dr. Felch na magpahinga pagkatapos ng hapunan, kaya maaari tayong umalis papuntang syudad pagkatapos noon. Hindi na natin maaabutan ang mga bata, matutulog na sila. Sabihin mo lang kung gusto mong makita si Ben, tawag ni Charlotte sa kanya. Hindi yon ang ibig kong sabihin, paliwanag ni Lupin na may pagkabalisa. Kailangan natin bumili ng gatas para kay Alpha, Beta, at Gamma. Kailangan rin nating mamili, mas mabuti pang pumunta na lang sa syudad. Tiningnan ni Charlotte ang nababahalang babae at tinakpan ang kanyang mga labi. Pareho lang ang mga taong umiibig. Hindi nila kayang itago ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Naalala niya kung paano sila umiibig ng lubos ni Zachary noon, pero napakaraming nagbago. Sumuko na si Charlotte sa buhay. Ayaw na niyang ipaglaban ang kanilang relasyon. Kahit magpakita si Zachary ng hakbang patungo sa kanya, umatras siya. Bagaman mahal pa rin niya ito, hindi niya hahayaan na ang damdamin niya ang manguna sa kanyang mga desisyon. Itatago niya ang kanyang damdamin para sa kanya magpakailanman. Ayos ba yun, Miss Lindbergh? Tanong muli ni Lupin. Pumunta ka na at bilhin ang kailangan mo. Mananatili ako dito upang samahan si Dr. Felch. Makakakuha ka ng oras para sa iyong sarili ngayong gabi. Basta nandito ka bukas ng umaga. Miss Lindbergh. Alam mo na hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto kong magpahinga tayo ng magkasama. Hindi ako aalis kung hindi ka sasama. Gawin mo na lang ang sinasabi ko, iginiit ni Charlotte habang nakatingin sa kanya. Nang siya ay magpatuloy, tumunog ang kanyang telepono. Nag-aatubili siya nang makita ang hindi kilalang numero. Yes. Hi, Miss Lindbergh, si Nancy ito. Libre ka ba para magkita? Tunog pala kaibigan ng boses ni Nancy. Hindi alam ni Charlotte kung bakit hindi niya maiwasang hindi kamuhian ang babaeng ito. Hindi tulad ni Cynthia, Helena, at Diana, pakiramdam niya iba si Nancy. Natutunan niyang maging matalino sa pagtitiwala sa mga tao, ngunit kahit napapag-ingatan siya,
hindi niya naramdaman na banta si Nancy. Paano mo nakuha ang numero ko? Tanong ni Charlotte matapos mag-isip. May paraan ako, sagot ni Nancy na may bahagyang ngiti. Nakakaintriga ka sa PhilEre, sana maalala mo pa ako. Napapikit ang mata ni Charlotte habang nakikinig. Hindi siya maliit na isda. Alam niya kung sino ang kanyang kausap at siya pa mismo ang lumapit. Siyempre, sagot ni Charlotte ng maayos, salamat sa pagpapahiram ng swimsuit ko noon. Walang anuman, libre ka ba ngayong gabi? Magkita tayo sa Platinum Cafe ng alas 8. Sige, dahil nakipag-ugnayan at inimbitahan siya ni Nancy para sa hapunan, tumaas ang kuryosidad ni Charlotte. Nais niyang malaman kung ano ang intensyon ni Nancy. Kita-kits tayo ngayong gabi, sabi ni Nancy bago tapusin ang tawag. Tumingin si Charlotte sa telepono habang dahan-daw ang nakakunot ang kanyang noo. Nalilito siya. Si Lupin ay parang naguguluhan rin. Paano niya nalaman kung sino kami? Pinangangalagaan nating hindi malaman ang totoong pagkakakilanlan natin sa PhilEre. Tanging si Sir Luis, Mr. Noct, at Mr. Murphy lamang ang nakakaalam. Tulad ng sinabi niya, malalaman niya kung gusto niya, paliwanag ni Charlotte. Hindi nakakagulat na ginamit niya si Mr. Murphy upang sabihin ang katotohanan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong makita ka, pag-iisip ni Lupin. Hayaan bang hamonin kanya ng diretsyo? Ha! Tumawa si Charlotte. Ano bang hamon? Hindi naman kami pareho ng larangan. Pareho kayo. Ito ang karibal niya sa pag-ibig, paliwanag ni Lupin. Pero sandali, hindi ba kasama ni Mr. Noct siya? Bakit kanya iniimbitahan? Ibig sabihin hindi pumunta si Zachary sa kanya, paliwanag ni Charlotte habang nagbubuhos ng isa pang tasa ng tsaa. Magiging komplikado kung gagawin kung kaaway siya. Mahirap na. Bakit? Totoo ba siyang banta? Tanong ni Lupin. Dahil ba sa pamilya niya? Hindi lang iyon, sabi ni Charlotte habang nakatingin pababa. Kahit hindi ko siya kilala ng lubos, may kutob ako na iba siya kaysa sa iba kong nakasalamuha. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1275. Kaya talaga kang pupunta? Mahinang tanong ni Lupin, sa tingin mo ba dapat tayo mag-imbita pa ng iba? Paano kung may kalokohan siya? Ngumiti si Charlotte. Walang problema kung gagawin niya iyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Pumunta ka na at tingnan kung handa na ang sabaw, binago ni Charlotte ang usapan. Balatan mo rin ang ilang patatas. Gagawa ako ng maanghang at maasim na ginisang patatas. Gustong-gusto ito ni Dr. Felch. Sige, agad na pumasok si Lupin sa kusina at nagsimulang magtrabaho. Samantala, nagpatuloy si Charlotte sa pagpapakulo ng tsaa hanggang sa bumalik si Hailey mula sa palengke. Bumili siya ng ilang peras para kay Dr. Felch. Hiniling ni Charlotte na iwan ang mga peras sa kanya at nagsimulang magluto ng peras na stew. Natutulog si Dr. Felch buong hapon at hindi nagising hanggang sa paglubog ng araw ng alas 6 ng gabi. Nagbibake si Sam ng kamote habang dinala ni Lupin ang sabaw kay Dr. Felch. Naghanda si Charlotte ng ilang putahe at nagtipon-tipon ang lahat sa bakuran para sa hapunan. Hindi nagtagal nang magsimula na silang kumain, dumating si Bruce kasama ang kanyang mga tauhan. Hiniling ni Charlotte na sumali sila sa hapunan, pero sinabi niyang nakakain na sila. Lumapit siya kay Lupin at iniabot ang isang pares ng susi ng kotse. Sinabi niya, hiniling sa akin ni Mr. Noct na magdala ng dagdag na kotse para sa inyo. Kailangan niyo pa ba ng iba? Hindi na, ayos lang. Salamat. Inilagay ni Lupin ang inumin sa kanila at nagpasalamat ang mga lalaki. Charlotte, mas mabuting umuwi ka ng maaga. Naghihintay pa ang mga bata sa bahay, sabi ni Dr. Felch habang kumakain, huwag mong kalimutang dalhin sila bukas. Hindi pa ako tapos kumain. Bakit ka nagmamadali na paalisin ako? Sabi ni Charlotte na may kaunting sama ng loob, hindi ka pa nga nagpasalamat sa lahat ng pagkain. Paano mo magagawa iyon sa akin? Tumawa ng malakas si Dr. Felch. Halika, nag-aalala lang ako tungkol sa iyo at sa mga bata. Alam ko. Sige, aalis na ako. Ibinaba ni Charlotte ang kubyertos at nagpunta sa lababo para hugasan ang kamay bago bumalik upang magpaalam sa lahat.
Kita-kits, Miss Lindbergh, sabi ni Bruce. Pagkatapos masiguro na nakalabas na sina Charlotte at Lupin, bumalik si Bruce sa bakuran at iniabot ang ulat sa kalusugan at plano ng paggamot ni Zachary kay Dr. Felch. Nagliyab si Sam ng kandila upang malinaw na makita ni Dr. Felch, pero hamina na ang kanyang paningin. Ipinaliwanag ni Bruce ng mahinahon ang lahat sa kanya habang tumutango ng mahina ang matanda. Susuriin ko ito. Sa syudad, nagmaneho si Lupin patungo sa Platinum Cafe at pinababa si Charlotte. Dati, madalas pumunta si Charlotte rito noong magkasama pa sila ni Hector. Patuloy pa rin siyang bumibisita sa restaurant kahit naghiwalay na sila dahil ito ay nasa tapat lang ng kumpanya ni Zachary. Palagi siyang pumupunta rito kasama si Zachary noong nagtatrabaho pa siya sa Knock Group. Napansin ni Charlotte na nireserba ni Nancy ang buong lugar nang pumasok siya. Lahat ng waiter at waitress ay iba na. May 4 pang bodyguard sa pintuan at marami pa sa loob ng restaurant. Nasa telepono si Nancy nang dumating si Charlotte. Nang lumapit ang kanyang tauhan upang ipaalam ang pagdating ni Charlotte, agad niyang isinara ang tawag at tumayo upang salubungin ang bisita. Matagal na tayong hindi nagkita, Miss Lindbergh. Magalang at mapagpakumbaba siya. Ikinalulugod kung makilala ka muli, sagot ni Charlotte na may ngiti. Ako rin, tumanggo si Nancy. Umupo ka. Nang makita ni Nancy na may kasamang bodyguard si Charlotte, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na humiwalay, na naiwan lamang ang dalawa. Humingi rin siya ng paumanhin kay Charlotte pagkatapos noon. Pasensya na, medyo paranoid lang ang tatay ko. Ayos lang. Naiintindihan ko naman, sabi ni Charlotte habang kinuha ang napkin upang panasan ang kanyang mga kamay. Kailan ka dumating sa H-City? Dumating ako ngayong umaga, sagot ni Nancy habang hindi itinataas ang tingin kay Charlotte, mas kaakit-akit ka talaga sa personal. Sana hindi ka nadismaya sa aking litrato. Alam ni Charlotte na tiyak na nagsagawa si Nancy ng detalyadong background check bago siya makipagkita. Pasensya na sa panghihimasok, sabi ni Nancy habang nakababa ang ulo, talagang interesado akong makilala kapag katapos ng PhilEre. Hindi ko maiwasang maisip ang babaeng may belo, kaya inutusan ko ang aking mga tauhan na magsiyasat. Dito ko nalaman ang tungkol sa iyo. Iilan lang ang nakakaalam ng totoong pagkakakilanlan ko, paliwanag ni Charlotte habang umiinom mula sa tasa. Dapat malakas ang impluensya mo upang makuha ang impormasyon tungkol sa akin ng ganito kadali. Well, si Nancy ay mukhang kinakabahan. Alam nilang wala akong masamang intensyon. Sana hindi mo silang pagsabihan. Ngumiti si Charlotte at tumingin sa kanya. Bakit mo gustong makipagkita sa akin? Ininom ni Nancy ang kanyang tasa. Gusto ko lang makipagkaibigan. Maging tapat ka sa akin. Tumingin si Charlotte sa kanyang relo. Diretso na lang ako dahil nagmamadali ka. Ibinaba ni Nancy ang tasa at inutusan ang kanyang tauhan, na agad lumapit na may dalang silver box. Ito ay dokumento. Ito ay dokumento tungkol sa F-Nations Gymnasium Project. May nag-anyaya sa akin na sumali sa proyektong ito bilang kapalit mo, sabi ni Nancy nang seryoso na may bahagyang ngiti. Tiningnan niya si Charlotte bago nagpatuloy, nagpaplanong pumasok ang pamilya ko sa internasyonal na negosyo at interesado ako sa proyektong ito, pero hindi ako interesado sa pakikipag-away sa iyo tungkol dito, kaya gusto kong malaman ang opinyon mo. Tumingin si Charlotte sa kanyang mga mata sa tasa nang hindi sumagot. Alam niya na hindi lang proyekto ang tinutukoy ni Nancy. Kasama rin dito si Zachary. Miss Lindbergh, tatanggihan ko ang alok na ito kung interesado ka pa sa proyekto, ngunit kung pipiliin mong hindi sumali, gaya ng sinabi sa akin, saka ko ito isasaalang-alang. Nagbuhos si Nancy ng isa pang tasa ng tsaa para kay Charlotte habang naghihintay sa kanyang sagot. Iginiit ni Charlotte sa sarili ang kahulugan ng mga salita ni Nancy. Nabasa ni Charlotte ang pagitan ng linya. Alam niya ang intensyon ni Nancy. Hindi lang ito tungkol sa proyekto. Iba nga itong babae kumpara sa iba kong nakasal amuha. Matalino at kalmado. Ano sa tingin mo, Miss Lindbergh? Hindi sa tingin ko mahalaga sa iyo kung ipagpapatuloy ko ang proyekto o hindi. Tumungo na si Charlotte sa tasa. Ang nakakainis lang ay sobrang sigla ng mga tao sa paghahanap ng kapalit ko. Tumingin kay Nancy si Charlotte. Hindi mo dapat ako kinakausap, Miss Gold.
Dapat sa mga gumawa ng alok ka kumakausap. Bukod pa rito, tungkol lang ito sa patas na laban sa negosyo. Walang tama o mali. Patas na laban. Nagulat si Nancy. Totoo ba ang iniisip mo? Oo, hindi ako humihingi ng paumanhin sa pakikipaglaban para sa mga bagay na mahalaga sa akin. Gusto ko ang patas na kompetisyon kaysa sa panlilinlang, pero kung gusto ng kalaban kong maglaro ng marumi, susundin ko ang kanilang estilo. Diretso si Charlotte sa punto. Bagaman kalmado ang boses, nakakadeter ang kanyang mga salita. Naiintindihan, Miss Lindbergh. Ngumiti si Nancy nang may kumpiyansa. Tinatanggap kita. Parehong gusto natin ang patas na laban. Walang pandaraya at walang sama ng loob. Magaling. Nagulat ng kaaya-aya si Charlotte. Good luck, Miss Gold. Ibinaba niya ang tasa at kumilos na aalis. Salamat sa inyong treat. Sa susunod na magkikita tayo para sa beer, ako ang magbabayad. Inaabangan ko iyon. Hayaan mo akong sabayan ka sa labas. Huwag mo nang pakialaman. Kita-kits sa susunod. Umalis si Charlotte. Napaupo si Nancy sa tabi ng bintana at pinanood si Charlotte na umalis. Naramdaman niyang magiging kawili-wili at hindi inaasahang magkakaganap. Sa likod niya, lumapit ang tauhan at nagulat, Miss Gold, andyan ang kotse ni Mr. Noct. Tumingin ang tauhan kay Nancy at nagsalita, hindi ko maintindihan, Miss Gold. Bumagsak ang Lindbergh Corporation at wala pa rin si Danrick. Wala nang halaga si Miss Lindbergh ngayon. Bakit mo siya kailangan tretuhin ng may respeto? Ngumiti si Nancy ng bahagya. Masyado kayong maiksi ang paningin. Pansamantala lang ang pagbagsak ng Lindbergh Corporation. Babalik sila balang araw at iyon ang kasikatan ng kumpanya, kaya hindi natin dapat basta-basta itaboy ang Lindbergh at tretuhin sila ng walang pakialam. Bukod pa rito, siya ay ex-wife ni Mr. Noct. Mayroon silang 3 anak. Ginagawa itong espesyal na manlalaro. Hindi ko siya pwedeng baliwalain. Kahit mag-away kami sa parehong lalaki, dapat ito ay gawin ng maayos upang walang personal na masaktan. Naiintindihan ko, sagot ng tauhan habang tumango, Miss Gold, ang talino mo talaga. Lumapit si Nancy upang tingnan ang kotse ni Charlotte habang sila ay sumasakay, na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Miss Gold, iyon ang kotse ni Mr. Noct. Mukhang malapit pa rin sila sa isa't isa. Naramdaman ni Nancy ang mas komplikadong damdamin. Sa loob ng kotse, nagsimula na si Lupin ng makina. Pabalik na ba tayo sa Yaleview, Miss Lindbergh? Oo, tiningnan ni Charlotte ang mataas na gusali sa kabila at bumalik ang mga alaala. Nakaon pa ang ilaw sa level 68 at nagtanong siya kung nagtatrabaho pa rin si Zachary. Iyon ang kotse ni Mr. Noct. Sabi ni Lupin. Tumingin si Charlotte at nakita ang Rolls Royce ni Zachary na lumalabas mula sa paradahan at humihinto sa tabi ng Platinum Cafe. Nasa labas na sina Nancy at ang kanyang mga bodyguard upang salubungin siya. Bumaba si Zachary at pumasok kasama siya. Mukhang magkalapit sila batay sa hitsura. Sinadya ba niya iyon? Galit na tanong ni Lupin. Magmaneho ka. Malamig ang tono ni Charlotte pero nadama niya ang pagkabahala. Hindi niya alintana kung may gagawin si Nancy sa likod niya, pero ngayon na ipinakita ni Nancy sa harap niya, nadama niya ang krisis. Tulad ng sinabi mismo ni Nancy, kaya niyang makipaglaro ng patas. Hindi na kailangan pang gumamit ng maruming paraan. Iyon ang tipo ng babae na gusto ni Zachary. Miss Lindbergh, may ibang ibig sabihin si Miss Gold sa sinabi niya kanina, di ba? Excuse lang ang gymnasium project para makausap ka tungkol kay Mr. Noct. Nahuli mo, tanong ni Charlotte na nagpapakita ng kawalang pakialam, matalino ka. Hindi mahuhuli ni Morgan ang kahit ano. Talaga bang hindi ka nag-aalala? Wala na kayong relasyon ni Mr. Noct ngayon. Binawi mo na ang engagement mo kay Sir Luis. May 3 anak kayo ni Mr. Noct. Hindi mo ba naisip na makipagbalikan? Nakikita ko na mahal pa rin ikaw ni Mr. Noct. Anong problema mo, Lupin? Maiintindihan ko kung si Morgan ang nagsabi nito pero ikaw, kilala mo ako ng mabuti. Paano mo masabi iyon? Dahil kilala kita ng mabuti, iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito. Sagot ni Lupin ng tapat, na pinipilit ang kanyang tapang. Alam ko na hindi talaga tumigil ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Maari kayong magkaroon ng masayang buhay.
Magkaroon kayo ng isa pang pagkakataon sa relasyon ninyo. Wala na ang hadlang at sama ng loob mula sa nakaraan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi ninyo gustong ayusin ang relasyon. Mahalaga ba talaga ang ego ninyo? Hindi tungkol sa ego ko, sagot ni Charlotte ng likas. Ano ang humahadlang sa atin? Hindi masabi ni Charlotte sa kanyang sarili. Tama ang sinabi ni Lupin. May alitan sa pamilya dati, pero wala na. Malinaw na ang daan patungo sa kanilang happily ever after, ngunit natatakot si Charlotte. Ayaw niyang ulitin ang parehong pagkakamali. Ayaw niyang masaktan muli. Masasaktan ka ba kung magsama sina Mr. Noct at Miss Gold? Sa tingin ko, huwag mong maliitin siya. Hindi, mas mahusay siya kaysa sa Blackwoods. Bukod pa rito, siya ang tipo ni Zachary. Ibig bang sabihin, nag-aalala ka? Magkakaroon ng stepmom sina Robbie, Jamie, at Ellie kung magsama sila. Paano kung isa siyang Cynthia sa ilalim ng balat? Paano kung saktan niya ang mga bata? Hindi sa tingin ko na ganoon siya, sabi ni Charlotte nang may kumpiyansa, mukhang hindi siya ganoon. Well, wala tayong akala na magiging malupit pala si Cynthia. Dapat maramdaman ni Zachary kung anong uri ng tao siya matapos ang lahat ng kanyang naranasan. Hindi niya gusto si Cynthia, ideya lang iyon ng kanyang lolo. Malaya na siyang pumili ngayon. Wala akong magagawa kung talagang gusto niya si Nancy. Hindi komportable kay Lupin ang ideya na magsama sina Zachary at Nancy, ngunit hindi na niya ito itinuloy. Tumingin si Charlotte sa bintana sa tanawin ng syudad. Ang mga pamilyar na kalsada ay nagpapaalala sa kanya kay Zachary at lahat ng kanilang ginawa ng magkasama. Nagpakita sa kanyang isip ang mga piraso ng alaala na parang kahapon lang nangyari. Hindi malilimutang sandali na pinagsaluhan nila, ngunit pinili niyang itago ang mga iyon sa puso niya magpakailanman. Nakita ko ang kotse ni Miss Lindbergh kanina, bulong ni Ben sa tenga ni Zachary, ngunit hindi siya pinansin at umupo si Zachary, na nakangiti kay Nancy. Maligayang pagdating sa H-City. Salamat, Mr. Noct. Hindi na asiwa at magalang si Nancy tulad ng pagkikita niya kay Charlotte. Ipinakita niya ang kanyang maamo at kaakit-akit na sarili kay Zachary. Matagal ka na bang naghihintay? Lumapit si Zachary sa paligid at nakita ang mga walang lamang tasa sa kabilang mesa. Akala niya nakipagkita si Charlotte. Hindi naman. Nakipagkita lang ako sa isa sa iyong kaibigan, si Miss Lindbergh, the second major shareholder ng Lindbergh Corporation. Hindi inasahan ni Zachary ang ganitong pagiging tapat ni Nancy. Bakit ka nakipagkita sa kanya? Tungkol ito sa proyektong ito, sagot ni Nancy habang inilalabas ang dokumento. Nakipag-ugnayan si Sir Robert sa akin sa pamamagitan ni Mr. Murphy. Gusto niyang palitan ko si Miss Lindbergh bilang shareholder. Ayaw kong magkaroon ng maling akala, kaya inimbitahan ko siya upang pag-usapan ito. Ano ang sinabi niya? Siya ni Zachary. Sabi niya, naiinis siya na sobrang sigla ng mga tao sa paghahanap ng kapalit niya. Sabi rin niya na dapat ang mga tao ay makipagkumpetensya ng tapat sa halip na gumamit ng maruming paraan. Talagang si Charlotte iyon. Bumaba ang depensa ni Zachary at naging magiliw. Oo, sa tingin ko, tapat si Miss Lindbergh. Gustong-gusto ko siya. Nakita mo ba siya nang papunta ka rito? Hindi. Nakita niya ba ako nang umalis siya? Ano kaya ang reaksyon niya kung malaman niyang narito ako kasama si Nancy? Nakakabagot lang uminom ng alak dito, sabi ni Nancy, na nararamdaman ang isip ni Zachary sa ibang lugar. Bakit hindi tayo pumunta sa mas masayang lugar? Napuntahan ko na ang lahat ng masayang lugar sa H-City. Sumpa, hindi mo pa nararating ang lugar na ito, sabi ni Nancy nang may misteryoso, sigurado akong magugustuhan mo ang lugar na ito. Well, kung ganoon, sasama ako, sabi ni Zachary at yumuko ng balikat. Tiningnan ni Nancy ang kanyang mga bodyguard at pinaalis ang mga ito bago diretsyong sumakay sa sasakyan ni Zachary. Nagulat si Zachary dahil walang ibang babae maliban kay Charlotte at mga tauhan nito ang nakaupo sa kanyang sasakyan noon. Bagamat siya ay napakunot-noo, wala na siyang sinabi pa. Pagkasara ng pinto, doon lamang napagtanto ni Nancy ang ginawa niya, at nagsabi ng paumanhin, ako ay humihingi ng patawad sa pagpasok sa iyong sasakyan nang hindi humihingi ng pahintulot. Ayaw ko lang magdala ng masyadong maraming tao at magdulot ng gulo. Ayos lang.
Ngumiti si Zachary. Sabihin mo sa kanya ang address. Sige, nasa baybayin ito ng Baykeep. Mabilis na sinabi ni Nancy ang lokasyon sa driver. Unti-unting umandar ang sasakyan patungo sa destinasyon. Sumulyap si Zachary sa rearview mirror. Nang masigurong hindi sila sinusundan ng mga bodyguard ng pamilya Gold, nagtanong siya. Narinig kong napaka-praktikal ng iyong ama. Sanay at mahusay din ang mga bodyguard ng pamilya Gold. Hindi ba sila mag-aalala na sumama ka sa akin ng mag-isa? Mas ligtas ako kapag nasa tabi mo. Sa tuwing magsalita si Nancy, tinitingnan niya si Zachary ng may paghanga, at puno ng ningning ang mga mata. Napakalambing din ng kanyang tinig. Naalala ni Zachary si Charlotte. Hindi niya ako kailanman tinitigan ng ganyan o kinausap ng ganoong kalambing. Lagi siyang galit, mabangis, o tahimik. Minsan naiisip ko kung minahal ba talaga niya ako. Iyon ang sultry night, hindi pa ako nakakapunta dyan. Masayang itinuro ni Nancy ang isang neon signboard. Sikat ang mga branch ng sultry night sa buong mundo. Meron din sa Coandria. Nang makita ang signboard ng sultry night, bumalik sa alaala ni Zachary ang maraming bagay. Ang unang pagkikita nila ni Charlotte, kung paano siya naloko nito, at kung paano siya napilitang pumirma sa kontrata ng utang. Bagamat matapang siya, nakakatuwa rin siya. Pero ngayon, itinago niya na ang kanyang damdamin. Naging malamig siya at kahit anong gawin ko, hindi ko na maabot ang puso niya. Iyon ang kotse ni Miss Lindbergh. Biglang sabi ni Ben. Naningkit ang mata ni Zachary. Totoo nga, nakaparada ang Phantom sa harap ng sultry night, ang kotse na iniutos niyang ibigay kay Charlotte. Bumabalik ang masama niyang gawi. Puntahan natin. Naiintindihan ko. Umayo ng tauhan at agad na itinungo ang sasakyan sa sultry night. Hindi ba tayo pupunta sa Baykeep? Nagulat si Nancy, at hindi inasahang masisira ng ganoon kadali ang kanyang plano. Sa susunod, sige, bagamat nadismaya, ngumiti pa rin siya at nagsalita ng puno ng pagpapasensya. Ibaba mo na lang ako dito sa gilid. Tatawagan ko ang mga bodyguard ko para sunduin ako. Sabay na tayo. Hindi ka pa nakakapunta roon, di ba? Ipapakita ko sa iyo. Sige, tuwang-tuwa si Nancy. Inakala niyang iiwan siya ni Zachary para puntahan si Charlotte, ngunit sa halip, isinama pa siya nito. Pagdating nila sa sultry night, agad lumapit ang manager. Matagal ka na naming hindi nakita, Mr. Noct. Hindi siya nakilala ni Ben kaya nagtanong ito kung nasaan si Peter. Ipinaliwanag ng manager na nagpalit ito ng shift para maalagaan ang asawa. Sumunod si Zachary kasama si Nancy, at gaya noon ay napakasigla pa rin ng lugar. Tumingin si Zachary sa paligid ngunit wala si Charlotte. Agad na nagtanong si Ben sa manager kung nakita nito si Miss Lindbergh, ngunit hindi nito kilala si Charlotte. Kabanata 1300. May dalawang magandang babae ang bumaba mula sa Phantom at pumasok. Nasa private room sila. Dito po. Sinundan ni na Zachary ang manager papunta sa VIP private room. Tahimik ang lugar kumpara sa labas at halos walang pinagbago ang kwarto. Marahil dahil matagal na siyang hindi nakakabalik, nagbalik ang alaala sa isip ni Zachary. Inayos daw nila ang common areas ngunit hindi ginalaw ang private rooms. Pati ang private room ni Zachary ay nililinis pa rin araw-araw. Habang naglalakad, naaalala ni Zachary ang mga sandali nila ni Charlotte. Hindi niya napansin na nawala na pala si Nancy sa likuran niya. Napalingon lamang siya ng makarinig ng sigaw. Hinaharang na pala si Nancy ng dalawang lasing, at pilit siyang dinadala sa kanilang kwarto. Tulungan mo ako, Mr. Noct. Nag-iba ang mukha ni Zachary. Agad niyang pinabagsak ang dalawang lalaki. Nanginginig si Nancy at itinago ang sarili sa likod niya, mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Ayos na, malumanay na sabi ni Zachary habang inaalaw siya. Masyado siyang nagmadali dahil gusto niyang makita agad si Charlotte, kaya hindi niya napansin na hindi nakasabay si Nancy. Nabagabag siya dahil dito. Samantala, si Charlotte na karerating lang sa pasilyo ay nasaksihan ng eksenang iyon. Hindi pa niya nakita si Zachary na ganoon kabait sa ibang babae. Noon, kay Sharon at Cynthia, nagagalit siya ngunit hindi nagseselos. Dahil alam niyang hindi niya mahal ang mga iyon. Pero ngayon ay iba,
Hindi pinipeke ni Zachary ang pag-aalala kay Nancy. Ang tangkad at pamilyar na anyo nito ay nakaukit pa rin sa kanyang puso. Kahit sa mahinang liwanag, agad niya itong nakilala. Pero ngayon may ibang babaeng nakasandal dito. Ben! Biglang sigaw ng galit ni Lupin. Halos malaglag ang kaluluwa ni Ben sa takot. Nang harapin niya ang matalim na tingin ni Lupin, agad siyang nanginig at mabilis na tinapik si Zachary. Mr. Knock! Mr. Knock! Sobrang reaksyon nito, para bang nahuli siya sa kalokohan. Pero inosente siya. Ang tunay na may kasalanan, si Zachary, ay napakatahimik pa rin. Niyakap pa rin niya si Nancy, saka lumingon ng dahan-dahan at tiningnan si Charlotte na para bang karaniwang pagkikita lamang iyon. Napaka-tsamba naman. Nagulat si Nancy sa tono niya. Para bang nagkataon lang ang pagkikita at hindi dahil sinundan niya si Charlotte. Oo, napaka-tsamba. Naging malamig ang ekspresyon ni Charlotte. Ngumiti siya ng magalang at tumingin kay Nancy. Nagkita ulit tayo, Miss Gold. Oo, ngumiti si Nancy ng kaaya-aya. Nagkape pa nga tayo kanina sa Platinum Cafe. Hindi ko inakalang magkikita tayo rito ulit. Balak ko sanang ilibre ka ng inumin pero mukhang hindi na kailangan. Tumingin siya kay Zachary ng makahulugan. Mag-enjoy kayo. Aalis na ako. Umalis siya ng hindi nagdadalawang isip. Galit na sumunod si Lupin. Aalis ka na agad, sigaw ni Zachary. Bakit hindi tayo uminom? Bagamat kumukulo ang loob niya, ngumiti si Charlotte at tumingin pabalik. Hindi ko guguluhin ang gabi ninyo. Mahalagang gabi ito. At lumakad siya ng palayo.